Kayo po ba ay naghahanap ng isang farm lot na malapit na sa highway? Mayroong malapit na ilog, may boundary na isang bukal, at maraming tanim kagaya ng lansones, rambutan, niyog, saging at may santol pa. So ito na po yung hinahanap ninyo mga kapraps. Ayan po ang ilog, may mga kapitbahay na rin po kayo dito. May access na ng kuryente at saka tubig. At ang kagandahan nito, ongoing na po ang pagsemento ng kalsada na dadaan dito mismo sa gilid ng property. Ayan po mga kapraps, matatanaw natin dito mula sa taas sa pamamagitan po nitong aerial view. At ayan lang po ang highway. Walking distance lang po yan. Marami na rin tayo ditong mga malapit na kabahayan. At ang direksyon na to, papunta po yan sa town proper ng San Pablo. Ito mga kapraps, bagong linis lang yung property oh. Bagong tabas lang, ang ganda. So ito ay maraming tanim na mga rambutan o may santol din. Tapos may mga lansones. Itong property na to ay nandito po sa bayan ng San Pablo, Laguna. Ang sukat po nito ay 5,551 square meters. Titulado ito mga kapraps. Katabi po ito ng ilog at meron itong bukal na boundary dito sa property. Ako nga po pala si Buds, ay yung laging kasama para sa virtual viewing sa mga property na i-offer namin sa inyo. So hanggang dyan sa mga hawa na yan mga kapraps. Yan po yung sakop ng property. Yan, dito tayo mayroong sa may bandang likod, mayroong medyo pa-slope ng konti pero napakabanayad naman ng pagka-slope na yan. Daming tanim mga kapraps. Ayun, daming bunga ng lansones oh. Tingnan, i-zoom ko lang ha. Ayun oh, dami. Buwig-buwig yung tanim na lansones. Ito. Kung ganitong property ang hinahanap ninyo, marami kayong maaaning mga prutas. So pwede nyo po itong tingnan. At nandito po ito sa bayan ng San Pablo, Laguna. Ang distansya nito sa town proper ay nasa 15 minutes travel time lang. At ang distansya po nito sa highway mga kapraps ay walking distance lang, napakalapit lang niya. Sa ngayon mayroon ditong ginagawang kalsada na dadaan po dito sa gilid ng property mga kapraps. Tapos ang ilog, nandun po bandang ilog sa gilid nito. Kasi pakita ko sa inyo ang dinadaanan ng bukal. May mga tanim din to na saging. So dito sa area na to, yan, itong area na to, ang tanim niya mga rambutan, tapos may mga lansones din, at may puno ng santol, may mga saging. Tapos may kapitbahay na rin kayo dito mga kapraps oh. Pero may daan po yan sila na sarili. Pwede silang dumaan dito, paikot. Ayan po ang daanan nila sa gilid nitong property. Kasi pwede nyo itong pabakuran kasi pag nabili nyo itong property mga kapraps. Tapos dito naman sa kabila, ang mga tanim naman, mga lansones, daming lansones. Yan, tingnan nyo. Tapos mga puno ng saging. So saktong-sakto ang ating pagkuha ng video dito kasi bagong linis, bagong tabas yung property. Pwede rin kalahati lang ang bibilhin ninyo. Dito yung boundary niya. Yan, ito yung dinadaanan ng bukal, ng tubig sa bukal mga kapraps. Yan, kaya mayroon tayo dito makikitang medyo palalim. Pwede itong installment at hanggang 3 years po ang term. Yan, tingnan nyo po. Kapag installment po, mas yan, mataas ang presyo ng konti. Ang source po nito mga kapraps, itong tubig na to ay bukal. Yan, dire-diretso po yung nito, ang agos nito. Ito na rin po yung boundary ng property ha. Yan, ito yung property oh.
Daming lansones na. Hanggang dito sa ano, sa hawa na to, sa malinis na to, ito yung boundary niya. Basta pag may nakita kayong mga masukal na, hindi na yung kasama. So hanggang dito lang po tayo sa malinis na to na lupa, kasi bagong linis nga lang po ito. Yan, ito yung bukal mga kaprops, oh. Yan, napakalinaw ng tubig. Yan, may mga isda pa. Hanggang tayo doon. Yan, ito yung pinaka boundary ng property, ha. Itong may bukal na to. Tingnan nyo kung gaano kalinis yung tubig niya. Ang linaw. Galing siya dun, oh. Kaya papunta dito. Pag ganito ang agos niya mga kaprops, pag ganito. Yan, pakanan. Tapos ito yung property, ha. So nandito tayo ngayon sa boundary, sa may likuran ng property. Likuran na bandang gilid. Yan, ganda niya, oh. So may mga lupa na pa-slope. Dito sa area na to hindi siya masyadong pantay. Pero pagdating natin doon, pantay po siya. Dito sa area na to, may mga niyog. Para siyang Lanzones farm na may mga niyog. Tapos doon sa kabila naman, rambutan farm naman. So hati yung property, hati ang tanim niya. Rambutan at saka mga Lanzones. $5,551 square meters ang buong sukat, ha. Yan, tingnan nyo, nakahilera din yung pagkatanim ng Lanzones mga kapatid. Hililira siya. Ang ganda nito kasi kaya ganito ang tubo ng mga Lanzones, maganda ang tubo dahil nasa ilalim siya ng mga puno ng niyog. Ang mga Lanzones kasi gusto nila na maililim sila, kaya hindi po tinatanggal yung mga niyog dito para gumanda yung Lanzones. Dahil ang gusto nga po ay maililim yung kinaroroonan ng mga Lanzones mga kaprops. Kaya kung mapapansin nyo, kapag may nakita kayong mga Lanzones na walang mga puno na nakalilim sa kanila, ay hindi siya ganun kagandang mamunga. Pero ito, ayan, may lilim po siya. Ayan, marami siyang bunga mga kaprops. Ayan, kagaya nito, oh. Tingnan nyo, daming bulaklak, oh. Ayan, may bulaklak, may mga bunga na rin. Ayan, dami, oh. Yan. Dami. So halos lahat ng mga Lanzones ay ang daming bunga. Meron na ditong access ng kuryente at saka tubig mga kaprops, ha. Tapos ito yung boundary natin uli. Ayan, dito nadalo yung tubig galing bukal. Papunta po yan sa ilog mga kaprops. Ang ilog, ayun lang po ang ilog. Nakita ko lang din ang ilog. Okay, balik tayo dito. Meron na ditong ano, ha. Ulitin ko lang po, nabanggit ko naman kanina din na ang property na ito ay magiging katabi siya ng kalsada, kasi may kalsada na nga po dito. Sa ngayon ay sinisemento po, patuloy ang paggawa. So nandoon pa lang po ang manggagawa sa may ilog. Yan, itong daan na to. Yan, itong daan na to. Yan, ito na yung gagawing kalsada. O kalsada na po talaga yan, sisimentohin lang po. Yan, may mga muhon na tayo. Ito yung muhon. So may mga boundary na tong property. Kaya di na kayo mahihirapan mga kaprops pag titingnan nyo to. Ito yung magiging frontage. Dito tayo sa may harapan.
Daming lansones Rambutan. Marami din. So, lampas kalahating hektarya ito mga kaprops So, ano lang siya, napakalapit lang niya sa ilog. Yan, ito yung kalsada natin. Ito yung sisimentohin ng mga kaprops. Nandoon pa lang po banda yung nagsisemento. Yan, puntahan lang natin ang ilog Pakita ko lang din po. Yan, ito lang mga kaprops ang ilog. Kunting lakad lang po tayo, ilog na yan. Pero may easement muna siya. Tapos easement ng ilog. Tapos kalsada muna bago yung property. Yan, ito yung ilog Ito mga kaprops. Yan ang agos nyo papunta doon. Pakaliwa ang agos ng ilog. Okay, balik na tayo sa property. Yan, ang lansones tayo niya, mga lansones, ang daming mga bunga. Isment na po ito dito. Tapos yung kalsada. Yan. Ayan po ang kalsada. Katabing kalsada lang po talaga itong property mga kaprops. Yan, itong direksyon na to. So ito yung property natin. Itong direksyon na to papunta po yan sa town proper na. Tapos pwede rin tayong pagdating natin sa highway, pag tayo po ay kakanan, yun po ay papunta sa Rizal, sa bayan ng Rizal. Nasakop din po ng Laguna. Pag tayo kakaliwa, yun po yung papunta sa town proper. So itong binabaybay ko ngayon, ito yung kalsada mga kaprops. Tapos ito yung property. Yan yung property. Daming bunga ng lansones Ito yung papunta dun sa ano na, sa ilog naman. Ito papunta sa ilog. Kasi ito yung maging kalsada natin. May katabi din tayong farm lot mga kaprops. Ito yung dinaanan ng ano, ng bukal. Ito yung tubig galing bukal. Tapos ito na yung ilog. Yan ang ilog mga kaprops. Okay. Palipad muna tayo ng drone mga kaprops. Dito ako ngayon sa may boundary ng property, sa may bandang unahan po. Ipakita ko lang ang aerial view nito para makita nyo po ang mga katabi natin. Yan po, tanaw natin ang mga puno ng niyog. At ang boundary po na maliit na sapa na dinaanan ng tubig na galing sa bukal. Yan na po ang boundary mga kaprops. Yung nakikita nyo parang may guhit na maliit na sapa. Pwedeng kalahati lang ang yung bibilhin. At ang kagandahan, pwede pong installment.
hanggang 3 years. Pero mas mataas po ng konti kapag installment mga kapraps. Tulad ko nang nabanggit ko, magiging katabi po ito ng sementadong kalsada. Kasi ongoing na po ang pagsemento. Kaya makakapasok na po ang sasakyan dito sa loob. Tanaw din natin dito yung malapit na ilog sa property. Taas natin ng konti. Yan, may mga kapitbahay na rin tayo dito. Maraming mga kapraps ang kapitbahay din natin. Nakakatabi natin na farmland. May mga niyugan tayong katabi din. Tapos ito yung ongoing na ginagawang kalsada. Papunta na dito sa property. At yan lang po ang highway. Marami tayong mga malapit na bahayan. Nasa may sentro na tayo ng barangay na nakakasakop nitong property. Yan, ito lang mga kaprops ang property. Yan, kita nyo naman kanina na nilibot ko yung property. Kaya may idea kayo, alam nyo na kung anong nasa loob ng property mga kaprops na mga tanim. Okay, yan ang katabing ilog. At ito po ang kalsada. Yan po ay ongoing na ginagawa mga kaprops. Nung pagdaan namin kanina ay nandun pa po ang mga gumagawa. So, walking distance lang sa highway. Ang direksyon na to, papunta po yan sa town proper ng San Pablo. 8 kilometro po ang layo. Kung babiyahin natin ay nasa 15 minutes travel time. Yan, papuntang town proper na yung mga kaprops. Pakita ko rin po yung mga malapit na mga farm. At yung Mount San Cristobal at Mount Manahaw. Meron din tong malapit na lake mga kaprops. Yung Calibato Lake. Kasama po siya sa 7 lakes dito sa San Pablo. Ito naman pong direksyon pa kanan. Ito yung papunta sa town proper naman ng Rizal. Malapit lang to sa Rizal mga kaprops. Papuntang Nagcarlan at diretso papuntang Liliw, Mahayhay. Pwede rin dumaan papunta sa probinsya ng Quezon, sa Lokban, Quezon mga kaprops. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.